Naka 4x4 ka dito, enjoy. Kinabahan ako, kala ko di ako matutuloy. Kain po tayo. Wasakan ng pangilalim to. Grabe, lumutang. Kaya mo yan, hanggat may bato. Sarap. Malalim to ah. Ang taas ng damo. Mukha siyang bahay no? Ang presko ng hangin. Hello! Welcome back sa ating pagkakamping. At ngayon nandito ako sa Angeles City para mamalengke. So ang ulam natin ngayon ay beef broccoli. Ito yung sinasabi ko, diretso lang. Sa kaliwa ko, dyan makikita yung simbahan ng Angeles City. Nagustuhan ko naman mamalengke dito kasi parang drive-thru lang. Pansinin nyo tong nasa likuran ko, di ba? Ang dami kong gamit. Tapos nandyan pa yung RC ko. So hindi ko siya pwedeng iwan kahit saan. Madaling damputin yung RC. Siyempre kung pupunta tayo sa ibang palengke, hindi naman natin alam kung ano yung proseso doon, di ba? Dito meron akong suki. Medyo kumpleto naman sa kanya. Alam nyo, medyo mahihirapan lang ako maghanap ng beef. Ang pwede sa beef broccoli ay tenderloin, yung malambot na part ng beef. Hindi ko lang alam kung paano bumili ng beef na may, alam mo yung halal, para sa mga kapatid nating Muslim makapanood din sila. Ito yung suki ko. Meron po kayong beef? Beef po meron po kayo? Tenderloin, ganun. Pabili po ako yung pinaka-konti lang po, mga 1/4 apa. Pang beef broccoli lang po. Ito po yung sangkap. Ayan po. Hindi ba kompleto dito? May manok din. So nakailang vlog na ako. Dito lang ako bumibili. Yung motor mo nandun lang. Tingnan mo yung laruan Kahit bata mapapatingin, di ba? Nagpalit pa naman ako ng wheel set. Mamaya pakita ko sa inyo. Apa. Wala pong kulang, ma'am. Apa. Ito lang yung wala Yung wine lang po. Yes po. Saan po kaya makakabili? Tubig na lang. Tubig na lang po, ano? Sige po. May beef broth naman, di ba, ma'am? Apa. Yung po bang beef broth, bago ko ilagay doon habang nagluluto, i-dissolve ko na po sa tubig? Oo sir, para maano talaga. Sige po. Singer po kayo, ma'am? Paus po kayo Singer po siya? Nga lahat, nga nawala ng boss 1K no, boss? Apa. Thank you po. Kompleto na, ma'am. Thank you po. Diba, kompleto. Ayun, so nakikita nyo, meron akong nakalagay dito, no? Kung wala lang RC, dyan ko ilalagay yung pinamalengke, kaso pipit-pit yung ating RC. Ngayon, may hook yung zone test dito. Ngayon ilalagay ko dito sa YouTube bag. Ayun, meron siyang sabitan, pero itatali. Huwag muna natin siyang itali kasi bibili pa ako ng prutas. Nakita nyo yung kagandahan dito? Nakapamalengke ako na isang hintuan lang. The best dito sa tindahan na to. Kung kayo ay kagaya ko na motocamper, edi try nyo to. At least di na kayo pag-gala-gala dyan, di ba? Kung di rin kayo maselan sa sangkap. Kasi yung iba namimili ng gulay, ganun. At diba, nasa tabing kalsada lang yung mga products. Parang gusto kong palaman ng itlog ngayon Dito ako unang namalengke. Paano yun? Mababasag na naman to. 3 lang po. Yung malaki na po para sulit. Alin po ba dyan yung malaki? Pare-pareho lang po yan. Large po. Yan na po, sige. 3 pong ganyan. Pag ba nilagay ko dito to, hindi mababasag. Alam ko may prutas dun One way nga pala dito. Dito tayo. Ayun prutas Diba? Drive-thru pati prutas. Seedless yan Aba, seedless lang ko. Tampia ka maritak mo. Yan, mga ganyan. Pwede na yan. Lahat dito kuya. Sige, pwede na yan. 3 lang po. Pwedeng kumuha 2 lang. Diba? Lagay ka lang ng lagay, tas sara na natin. Para umiksi yung tali. Because of the gravity. Diba? Nakumpleto yung pinamili. Nang hindi ako lumayo sa motor. Okay dito Nandito na ako sa Manila. At meron akong good news and bad news sa inyo. Unahin natin sa bad news. So ito kasing bike na to is demo bikes from Bristol Motorcycles sa Caloocan. So pinahiram nila sa akin to para matesting. Ako naman nagka-camping, gusto ko siyang gamitin at gusto ko rin bumili soon. So pumayag ako na ipagamit sa akin ito. Nakailang camping na rin tayo, so wala naman akong nakitang problema sa kanya. And talagang nag-enjoy ko dahil ang relax niyang gamitin, tapos ang dami ko pang nadadalang gamit.
Ngayon, eto na nga, syempre hindi naman habang buhay ganun na libre mo siyang gagamitin. So, pinababalik na nila itong bike. So, may ibang taong gagamit. Since na-try na natin itong zone test, ito na nga yung good news. Nakapag-decide na ako na talagang kumuha na ng brand yung ganito. Pero, ang kukunin ko yung kulay black kasi black yung tent natin, di ba? Nagka-camping tayo, so maganda siyang tignan pagka black din yung motor. Kaya abangan ninyo, nagpa-reserve na ako ng black at same specs pa rin naman, kulay lang yung nagbago. Ang problema lang, dahil brand new yung unit, hihintayin pa nating ma-release yung kanyang ORCR and plate number. Habang inihintayin natin yon, KTM yung gagamitin natin. Nandito na ako sa Marikina. Sa mga hindi pa nakakapunta sa Marilaki campsite, eto na yung pagkakataon para malaman natin kung anong meron doon. Kaya sakto, nasa harapan ng ilog yung campsite. So, expect natin may mga bato-bato dyan. Kaya makakapaglaro tayo ng RC. Masusubukan natin sa batuhan yung ating laruan. Eto, bakery. Yan, dami kong almusal, oh. Alright, wala na akong kulang. Dire-diretso na ang biyahe. Ayun yung nakikita natin yan. Yan yung campsite nila. Nakakatawid kaya tayo dito. Hindi kaya, malalim. Tingnan yung tubig. Hanggang tuhod. Diba? Feeling ko mayroong ibang ruta to. Sana. Sir, nag-book po ako dito. Kaya lang mukhang hindi pwedeng motor doon sa ilog. Ano po yung motor niyo, sir? Scooter lang. Ay, paparking lang po. Oo, ano. Walang ibang ruta to. May daan po kasi dito. Para sa mga sasakyan. Opo. Ha? Ano po yung daan kung kaya nyo? Sige, paano makikita? Sige po, sakay po. Ah, okay. Ay, dyan dumadaan. Saka 4x4 ka dito, enjoy. Oo, ganda oh. Ayan. Yan pala. Kung ganun, kaya naman pala. Yung gamit nyo, sir, Baba na lang na, sir. sakay ko na lang. Ah, okay, sir. Pwede naman ilipat ko, sir. Mahal siguro yan, ano, sir? Isang buo na, sir. Yan. Yung, eto, sir, hindi mo nalagay. Oh, hindi yan nalalaglag. Alright, nandito na ako sa campsite nila. Kaya lang, hindi ako pwede tumawid doon sa ilog. Lagpas tuhod. Sa mga gustong mag-camping dito, ganyan ang mangyayari pag naka-scooter kayo. Ito na yung kanto. Walang signage yung Camp Marilaki dito eh. Sir, mauna ako ah. Mauna ako, sir. Para ako mabitin man. Ganyan na. Nakabahan ako. Oh no. Medyo malayo-layo din yung itatravel natin dito sa ilog nila. Ano lang naman siya, mabato-bato lang. Ayan, ganyan lang. Okay. Buti yung agos ng tubig pabor sa direction ko. Ayan. Hindi ko lang sure kung kaya ng click to, no? Ayan. Little lang. Kababaw naman eh, no? Pero nagbabounce lang talaga pag malaki yung bato na nadaanan. Ayan, power of traction control off. So panalangin natin yan, wag uulan. Kasi kapag panahon ng tag-ulan, wala kang makikitang lupa na ganito. Lulubog to sa tubig. Kaya kita nyo yung Camp Marilaki, ang taas ng ground niya. Buti malinaw yung tubig ngayon, oh. Makakapag river crossing yung RC ko. Nakaka-excite tuloy. Let's go. Okay. Success. Okay, sir, sige. Kinabahan ako, kala ko di ako matutuloy. Okay, magre-register muna tayo dito. Pero dito wala nakapwesto, sir. Kasi yung wifi abot doon? Abot dyan po. Ah, okay. Sige. Thank you. Ayan, dito tayo sa tabi ng ilog. Ano, mayroon pang matings dito eh, no? Dapat tanggalin ko to kasi baka tumama sa mga pegs. Okay na dito. Matigas yung lupa nila dito.
Ayos, natapos na tayo makapag-setup, magluluto na lang. At gaya ng dati, medyo na-solo natin ng konti yung campsite kasi itong nasa tabi ko is paalis na. Totoo nga, malaki nga itong campsite na to, no? At bago tayo magluto, pakita ko muna sa inyo kung nasaan ba tayo sa lupalop ng Tanay Rizal. Okay, palipad tayo. So titingin na lang ako dito sa screen ng drone. And then, sports mode natin. And then, ilayo natin. Yun, no? Nasa ba tayo? Doon ako galing, di ba? Yan yung ilog na tinawiran natin. So palayo tayo ng palayo. Kasi minsan kapag nandito ka sa ground, hindi mo ma-appreciate kung nasa kabundukan ka ba, ganun. Sa likod ng aking drone, pakita ko sa inyo, is may mataas na bundok. Ayan. Kaya hindi ako pwedeng umatras ng diretso. So kailangan nakaharap ako pagka lilipad ako ng mataas kagaya ngayon. So ganyan pala kataas yung bundok ng Tanay, no? So yung pwesto natin, ayan, dyan. Ayan yung house ng caretaker. Puro kabundukan pala dito sa likod ko. Okay, so ngayon na ipakita ko na sa inyo kung nasan tayo banda. Tara na't magluto na tayo ng ulam. Magigib muna nga pala ako. Tatlo yung nakikita kong CR dito eh. Di ba? Ang dami, no? Meron dun, meron sa gitna, at meron dito sa mga caretaker. Ito yung pinakamalapit sa pwesto ko, sa caretaker. Pero ayos dito, ang dami CR, no? Okay naman dito kahit saan pwedeng magpwesto eh. Malaki-laki rin. Lakas ng radyo nila, oh. Hindi ka rin maiinip eh. Kapag set up ka ng tent dito, may naririnig ka nagsasalita sa radyo. Dear Papa Dudots. Hello! Papa Dudut, hindi ko inaasahan na seseryosohin ni Kano. Grabe si Papa Dudut. Ayos dito, di ba? Narinig nyo ba yung agos ng tubig? Continuous yung water flow. Kahit di ka maglagay ng background music sa video, maganda sa tenga. Kumusta na kayong itlog? Uy, hindi nabasag. So ito yung mga pinamili natin kanina eh. Oh. Laki pala ng broccoli eh. Umpisahan ang pagluluto. Bumili pa rin ako ng mga ganito para isang, alam mo yun, isang bagsakan na lang ng pyesa ng ulam. So yung mga ganito ko, yan, is i-reserve ko na lang. So ngayon, hiwaan muna natin yung broccoli. Diba ganyan lang? Hatiin lang to eh. Para liit-liit lang siya. Sa luya, hiwain natin ng maliliit. Para hindi mahalo sa broccoli yung sangkap, lagay natin sa mangkok. Ito ring sibuyas. Diba? Nakita nyo yung kagandahan nung pinagbilhan ko ng sangkap. Kompleto, diba? Tapos ganyan pa yung nakikita mo. Ang sarap sa mata. Ang sarap sa pandinig. Tapos nagluluto tayo ng masarap na pagkain. Ganyan dito kapag inabutan ka ng hapon, sobrang relax. Pag pumikit ka, parang diretso tulog na eh, no? Okay, so para sa beef broccoli, ito po ang sangkap na kailangan. At mukhang luto na ang kanin. Ang unang gagawin, imamarinate muna natin tong beef. Imamarinate natin sa toyo at cornstarch para daw lumapot daw ito. Mamayang iluluto na natin. Dapat may kasamang wine to, kaso wala akong makitang wine kanina. Then set aside muna natin to. Sindihan ko lang tong portable bonfire ko na pang single. Malangaw kasi. Ayan, try ko lang baka maging effective. Ngayon, magigisa naman tayo ng bawang at luya. Unahin natin ang luya. Tapos ang sibuyas. Pag naluto na yung luya at saka sibuyas, ilagay na natin yung minarinate nating beef. Ito medyo matagal niluluto to. At saka kailangan halu-haluin lagi para pantay yung luto ng beef. Kapag nag-brown na siya, lalagyan na natin ng oyster sauce. Yan, ang oyster sauce is yan yung nagbibigay flavor dito sa beef natin. Tapos lalagay na natin yung beef broth na may tubig. Tapos takpan natin. Check naman natin yung niluluto natin.
O yan, di ba? Medyo lumapot na. Ngayon, pwede natin ilagay yung broccoli or florets yung tawag dito eh. Haluin lang natin. Tapos takpan ulit hanggang sa lumambot na yung mga broccoli. After 1 minute, eto na. Ngayon kapag ka nakukulangan kayo sa sauce, pwede kayo magdagdag ng oyster sauce or ng tubig. Depende sa panlasa ninyo. Ngayon, maglalagay na ako ng black pepper. Sa pagpapalambot naman ng gulay, ako gusto ko medyo crunchy kaya iinitin ko na lang siya ng konting-konti baka kasi sumobra naman lambot. So nararamdaman ko sa aking stirrer is medyo matigas pa kaya tatakpan ko pa siya ng mga 1 minuto. Ayan, mukhang okay na to. Habang mainit, kain na tayo. Buti na lang hindi masyado sunog yung kanin. Sandukin na ang ulam. Wala nang tikim-tikim eh. No? Ako, hindi na ako tumitikim ng ulam. Gawa ng ako lang kasing mag-isa. Kung anong maging outcome nito, tanggap ko. Kasi wala naman akong no choice eh. Ito lang yung pagkain ko ngayong araw. Okay, para sa ating ulam ngayon, eto po, beef broccoli. Kain po tayo. Ang init ng beef. Okay, so una, mainit siya. Tapos, malapot-lapot. Medyo maalat-alat siya. Pero dahil yung broccoli, kasabay nating ginuya. So, medyo pumantay siya. Napaka-juicy ng beef. Hindi mo siya mapapapak. Pero pag sinamahan mo ng kanin, naku, ang dami mong makakain na kanin. Tapos, ang lambot pa ng kanin. Ang lambot ng kanin, ang sarap. Nakakagana. Parang sobrang concentrated ng ulam na kailangan mong samahan ng kanin para hindi sumobra yung lasa ng ulam. Habang ngumunguya ka, no? Sarap nakikita ng nasa harapan ko. May continuous na gumagalaw na tubig. Tapos wala ng tao. At alam nyo ba, libre yung lamesa at upuan dito. So kahit na pagkain lang ang dala ninyo at kung hindi naman kayo dito matutulog, pahiramin nila kayo ng lamesa at saka upuan. Tapos, yun na. Kain na. At hindi naman ganun kakomplikado yung pagpunta dito. Isang diretso lang, pagpasok mo dun sa mismong kanto, tatawirin mo lang yan. Sobrang ikli lang ng ilog na yan. Ang lapit. Laking bagay din ng apoy na to eh, no? Pampaalis ng langaw. 10:30 na ako nakaalis sa bahay namin. Dahil siguro ilang beses na rin ako nag-camping dito sa Tanay Rizal. Alam mo, natansya ko na yung biyahe ko kung ilang oras, gano'n. Dagdag mo pa, hindi na ako namalengke dyan sa Antipolo. Sa Angeles na ako namalengke. Tapos drive-thru pa. Di ako ginabi. Tapos na ako mag-dinner. Ang oras ngayon ay 5:24 PM. Ang relax dito. Sarap uminom ng tubig. Tapos ang maganda pa dito, diba dyan lang yung tawiran. May tindahan doon sa labas. Pwede tayong bumili ng malamig na soft drinks. Pag ganito, medyo nakakaumay yung ulam. Ang sarap ng soft drinks eh, no? Coke na malamig o kaya Mountain Dew, no? Ang sarap tumunganga after mong kumain. Tapos, ay grabe yung nakikita ko. Sobrang peaceful. Ito nga pala yung aking RC na pinalitan ko na ngayon yung kanyang wheelset. So ganyan yung design ng mugs niya. Meron siyang cover dito sa gitna, yung pinagtotornilyohan niya.
Ang size nito is 135 by 55-2.2. Mas malapad siya dun sa stock at mas malaki yung diameter. So para sa isang buggy is ito yung pinaka the best na gulong para sa kanya. Kasi pang rock crawler kasi ito. Ngayon subukan natin sa mga bato. Angas. Yan ang maganda sa engine na nilagay ko. Pwede siyang mag-crawl ng mabagal. Basic. Diba? Para kayong driver dyan. Ingat kayo, baka bumaliktad kayo dyan. Pababayin lang natin. Crawling lang. Yun ang maganda sa trail buggy, di ba? Kahit sa campsite tayo pumunta, pwede siya. Ang laki ba naman ng gulong? 4x4 pa. Seatbelt kayo guys. Yan ang river crossing. Kita nyo ba ako? Nice, oh, may higante. Lubog tayo, lubog. Retreat. Iyan o, basic o. Oh, naanod siya, naanod. Laban, laban. Yan. Nakatawid po mga kaibigan. Saan nyo gustong pumunta? Ayan o, basic sa kanyang mga bato-bato. Okay, may terrain dito. Okay, tawirin natin. Bilis natin, no? Wasakan ng pangilalim to. Buti may protection. Oh, tagilid tayo dyan. Up. Sumayad. Up. Carry lang, carry. Yan, crawling lang. Okay, parang gagamba no? So, lulutang na tayo dito. Ang lalim nito. Submerge. Dito tayo. Yan. Let's go. Grabe, lumutang. Oh, lumutang na. Oh, lumubog. Lumubog. Hindi kaya. Retreat tayo, retreat. Sinagip tayo ng higante. Let's go, lutang. Kaya mo yan. Lutang. Balik tayo. Submerge. Oh. Okay, so ito yung pinaka main entrance. Dito tayo dadaan. Let's go. Kaya mo yan hanggat may bato. Sige, banat. Yan. Let's go. Lakas. Oh, basic. Balik tayo sa ating camp. Alright. PM na. So check naman natin yung CR nila dito at agahan ko ng maligo para mamaya mas masulit natin yung bonfire. Dahil hindi naman ako nagtitipid ng butane, mag-iinit na ako ng tubig para mas enjoy maligo. Dito nga pala sa campsite na to, ang dami nilang ilaw. Walang part dito na madilim. Yun ang maganda dito. Tsaka mukhang matagal na tong campsite na to. Kasi fully developed na siya. Tsaka na may maintain nila yung kalinisan dito. Mukhang palaging may dumadayo dito. Ayan, binabad ko sa tubig yung sapatos.
So pangalawang beses na natin tong ginagamit sa pagka-camp. Itong ilalabas nating sapatos. Kasi kailangan ko munang matry sa actual na pagmumotor at pagka-camping para malaman talaga natin kung matibay yung sapatos. Tsaka kung meron pang dapat i-improve, at least bago natin i-mass production, sigurado na, di ba? Matagal na rin ako naghahanap ng ganyan na sapatos, yung para sa lifestyle ko. Pwedeng pang ride, pwedeng pang off-road. Ito yung mga CR nila. Yung dalawa dito, pang babae. Itong dalawa, pang lalaki. Ito yung lababo. Tapos, para sa lalaki naman. Ihian. Ngayon, check natin yung CR. Wow! Para tayo nasa apartment. Nagdala pa ako ng balde. Ano? Hindi mag-iigib kasi ako eh. Yun, no? Yun yung sinasabi ko. Pag nagbubukas ako ng bonfire na ganito, inuubos ko na sa camping para next time na magka-camping ako tulad ngayon, bago ulit. Matatansya mo kung gaano pa siya katagal kasi bago siya ulit eh. Legit. Walang buto. Dahil wala naman tayong ibang gagawin kundi kumain bago matulog. Eto, meron akong bread pan dito. Alam nyo, sa pagka-camping, dapat marami talaga kayong dalang pagkain. Kung may nagtitinda lang sana ng balot dito, no? Sarap kumain ng balot niyan. Sarap. Ngayon, magbabago na yung routine ko niyan. Mas maganda palang maligo muna bago halimbawa, midnight snack, mag-bonfire. Kapag nag-bonfire ka muna, tas nagmerienda, tas doon ka palang maliligo, parang nakakatamad na siya. At least ngayon, dahil naligo na tayo, diretso tulog na. Hindi rin nakakatamad maligo dahil nakakapagpainit naman tayo ng tubig. Tapos, may nakita akong post sa social media na kung worth it pa bang mag-camping sa Lake Tabeo. Ayan, sabi kasi nila, mas mahal pa yung sinisingil doon sa environmental fee kesa doon sa mismong campsite. Pero para sa akin, hindi ko naman iniisip yung kung magkano yung babayaran. Importante, mapuntahan ko yung Lake Tabeo. Siguro kung araw-araw kang nandun, tapos araw-araw kang nasisingil doon sa environmental fee nila, eh baka mamahalan ka nga. Pero sa kagaya kong tiga Pampanga, tas dadayo lang doon, syempre sulit pa rin naman siya kahit magkano. Tsaka kung para naman yun sa kalikasan, di ba? Pang maintain nila sa nature doon, di okay din. Na-curious tuloy ako kung magkano. Alright, good night.
Meron tayong kapitbahay. Padarating lang nila. May under construction ngayon doon sa harapan, kaya may naririnig kayong nag-grinder, ano. Mukhang campsite din yung nasa harapan natin eh. Yun o, yung nandun. Mukhang may ligaw na pusa dito. Kasi may bakas ng paa niya. Basa pa rin yung sapatos. Bibilad ko muna. Pwede pa kaya to? Nakalimutan kong tanggalin sa plastic. Ha? Mukhang pwede pa. Dapat kasi ang tinapay hindi nakukulob para hindi magkaroon ng amag. Ngayon, bago tayo umuwi, ikutin naman natin ang campsite. Ito yung main entrance ng campsite. Kahapon doon tayo dumaan. Dito naman yung unang pinuntahan ko na hindi ako pwede kasi malalim banda doon. Ngayon, pagpasok mo dito sa camping ground nila, bubungad ka agad sa inyo yung kanilang signage na Welcome Marilake Camp
The Camp That Cares. Dito sa bandang left, meron silang tindahan. Ang dami nilang saksakan, oh. Strictly cellphone charging only siya. Tapos, eto naman yung loob ng tindahan. Oh, pwede nga palang magdikit ng sticker dito. Oh. So, ganyan yung itsura ng tindahan nila. Kumpleto yung grocery. Tapos, dito sa likod ng grocery nila, ay may lababo. Mukhang sa mga caretaker na. Dito nakapark yung mga ATV nila. Yun yung comfort room number 1. Meron pa pala doon, oh. CR din. Mukhang sakop din ng campsite na to, yung banda doon. Meron pa akong nakikitang abandonadong bahay doon eh. Dito, meron silang malaking kanal oh. Sa malayo, akala mo swimming pool kasi kulay blue eh. Ito yung sinasabi kong isang CR nila na tago. Ngayon pa lang nakikita ko, malinis naman siya eh no. Tsaka sa bagay, wala namang gumagamit. Ayun oh, gumagana. Yung CR nila, okay naman. Alam mo yung bakas na napabayaan lang, alikabok ganun. Tapos diretso tayo dito. Ah, nakakatakot puntahan to ah. Hala, may CR pa pala dito. Ayun oh. So ang bilang natin ay 5 na. Yung kanilang CR dito. Ah, malalim to ah. Oh, grabe. Ang taas ng damo. Matagal nang hindi pinuntahan to ng tao. May nakakatakot na puno dito. Mukha siyang bahay eh, no? At meron pang rampa dito. Tara, pasukin natin. Abandonado na, no? Puro styrofoam. Ang daming bato dito. Tinambakan siya ng bato. Mukhang ito ay i-construct pa lang pero hindi natuloy. Ito mukhang CR. Ayan, no? Under construction pa siya. Siguro pag nagtagal, itutuloy din nila ito. Tapos magiging guest house siguro. Ayan yung second floor niya. Ayun, so wala akong makitang hagdan papunta sa taas. Malamang yun, hindi lang natuloy yung hagdan pababa. Dito dapat bababayan, papunta dito. At ito naman yung hagdan papunta sa taas. Ayan, ganyan ang itsura sa second floor. Ang dami niyang kwarto eh, no? Mukhang pwedeng upahan ito pagka natapos na, no? Para sa mga guests. Yung mga styrofoam na nakita natin kanina. Ito yun, no? Dito naman tayo sa kabilang side ng campsite. May dalawang CR tayong nakikita. Pare-pareho yung itsura nila. Pwedeng mag-badminton dito. Ito yung target shooting nila. Hindi pang pana eh, kasi wala akong nakikitang butas eh. Mukhang pang airsoft lang siya. Ito may table. Para pwede kang mag-target shooting doon. Para saan kaya to? Mga swimming pool ah. Siguro pwedeng upahan din to ng mga guests. Maganda sana kung may swimming pool dito eh. Naka-on pa yung ilaw. So ganyan yung sa loob niya. Ayan, may second floor pa. Mayaman sila sa kuryente kasi solar power yung mga ilaw nila dito. Ang luwang pa dito. May salamin pang malaki doon. Yun yung nakakatakot eh. Pag hugas mo dyan, pag tingin mo meron ka nang kasama sa likod eh. No? Kung hindi naman mainit ang panahon o kaya naman magtatakip silim na, pwede kayong mag-set up ng upuan sa baba. Halimbawa, dito ka pupwesto. Uy, ganda oh. Katamtaman na yung lamig ng tubig. Sarap tumambay oh, grabe. Nasa gitna tayo ng mga kabundukan. Ang ganda dito. Tsaka, ang presko ng hangin. Maganda to yung magdidilim na. Tapos dito nyo hintayin yung takip silim habang nagkukwentuhan kayo, no? Sarap sa paa. Alright, so ligpit na tayo ng mabilisan. Alright, let's go. Ngayon naman, babayaran natin yung 50% kasi nag-down payment tayo, 50% din dito. Bali 250 pa po, no? Thank you po. Ito na yung pinakamahirap na part. Yung pangdaan ulit sa ilog. Siguro makukuha naman sa dahan-dahan. So kahit pala hindi matuyo yung sapatos natin, okay lang. Mauna ako sir para nakikita ko yung daan. Yung alon kasi hindi ko makita. Ayan dito. Yan.
Pag medyo matutumba na yung motor, tukod mo lang. Tsaka yung paa mo, laging nakababa. Ayun, ang babaw lang oh. Nakakatakot lang siya kasi hindi mo nakikita yung ground. Ito na yung exit. So yun ang madadaanan ninyo. Medyo challenging. At yung katabi kong tent kanina, nakasidan daw sila. Hindi na rin sila tumuloy ng nakakotse. Nagpasundo na lang siya. Ayun lang, basa yung paa natin hanggang sa loob, no? Ayun po ang Marilaki Camp. Comment down below kung anong masasabi ninyo sa campsite na to. At para sa mga nagtatanong naman sa mga camping gears na ginamit ko, nandyan lang yan sa lower left screen ninyo. Pakipindot lang yan kung naka-cellphone kayo. At lalabas dyan lahat ng ginamit ko sa pagka-camping maging sa pagbumotor. Alright, maraming salamat. See you next camping with Speed.